Oh, come over here. Come over here. You share your toys. Hey guys, I'm introducing to you my grandson, Wish. Okay, Wish, come here, come here, come here. Yeah, look at his robot. The robot that I bought for him. Yeah. 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 See, the robot is walking. The robot's legs are moving. Yeah. Okay. Hello, guys. Say, guys, hello. Hello, guys. Yeah, but your mouth is red. Okay. Okay. Yes, yes. The robotics. The Filipinos are robots. Most of the Filipinos are robots. Robots are powers that be. Ah, this is your weapon. Okay? Yung apo ko, pagbigyan nyo ng apo ko. But anyway, our topic for today is this. Mga stars na bulok. Topic natin, mga stars na bulok. Feeling star. Lalo na yung si Attorney Carlo Ibanez. Ang galing mo to, ha? Anong klase ka? Nagpaparockstar. Huwag mong tawagin, huwag mong alsahin ang upuan mo. Okay na sana lawyer Attorney Carlo Ibanez. Okay na yun. Tawagin mo pa sarili mo, rockstar lawyer. So what makes you different from all other lawyers? Tell me. That is unfairness. That is a violation of your CPRA, Code of Responsibility and Accountability. Do not make yourself above other lawyers, except on the basis of superiority in facts or superiority in opinions. These are the only allowable things that you can lay claim over all other lawyers. But with respect to your poginess, handsomeness, may buhok ka ba o wala? Kakalbuhin ka rin kagaya ko You are not allowed as a lawyer to resort to argumentum ad hominems, and argumentum ad baculum, and argumentum ad misericordiam. Misery. Okay? Appeal to pity. Yan po yung mga argument ng mga fallacies sa logics. But those are the most favorites in the fallacies. Siguro, mabanggit na tayo na marami pang iba. All fallacies in logic. Ang tawag dyan, fallacies, no? Fallacies of relevance ad hominem, appeal to emotion, appeal to authority, appeal to popularity, appeal to tradition, red herring, tapos straw man, tapos fallacies of weak induction, hasty generalization, false cause, so slippery slope, weak analogy, tapos fallacy of presumption, begging the question, circular reasoning. The conclusion is already assumed in the premise. Complex question. So loaded questions. A question that cannot be answered without appearing guilty. False dilemma. Presenting only two options when more exists. Fallacies of ambiguity. Equivocation. Using the same word and different meanings. Amphibology. Using ambiguous grammar to mislead. Accent, changing meaning by emphasizing different words. Fallacies of composition and division. So composition, assuming what is true of the parts is true of the whole. Division, assuming what is true of the whole is true of the parts. Tapos, causal, kabaliktaran ito ng falsus inuunos, falsus inunibus. Si Attorney Falsis, Jesus Falsis, destroying the name of the University of the Philippines College of Law by presenting yourself as a product who does not argue eloquently, correlation and causation, confusing a relationship with a cause, oversimplified cause. Yan ang mga
fallacies of ethical or moral reasoning, moralistic fallacy, assuming that because something should be true, it is true. Naturalistic fallacy, claiming that what is natural is automatically good. Fallacies of manipulation, appeal to fear, appeal to flattery, using praise to gain agreement, appeal to ridicule, mocking opposition instead of engaging with it. Informal fallacies often seen in debates, no true Scotsman, changing the definition to protect universal claim. To koke, you too, deflecting criticism by accusing the critic of the same fault, moving the goalposts, changing criteria after someone meets the original conditions. Fallacy of ignorance, claiming something is true because it hasn't been proven false. Yan. If you want, I can. Okay. So, yan lang po ang sa akin, ano, style mo bulok kalbo. Robert Ija Santos, kung ganunin mo ako, it is much better kaysa mag-away tayo. Kalbo na nga ako, ganun mo pa kalbo. Di ba? Mas maganda pa i-black na kita. Black. Si Dr. Wog, manapulutan ha, you have for listeners, admirers. Tapos, sino pa to? Okay. Si Ben Marhuerte. Tapos, Mayuric, I love you so much. Tapos, puta, hindi ko magtanggal sa Facebook ka pala, Robert Ejan Santos. Pakiusap lang. Wag ka naman magano yung yung mga mag-argumento sa mga kahinaan ng personalidad ng ibang tao. 'Di ba? You let us talk on the basis of logic, on the basis of law, on the basis of facts. Tapos kung may issue sa facts, then let us contest about facts first, and after establishing what are the ultimate facts, then let us now apply what is the law. Okay? Mayuric, I love you so much. So, ito po ang sa akin ay pinipresenta ko katotohanan ito. Katotohanan ng buhay, and I will make my own opinion, but of course, that does not deprive you to make your own opinion. Ganun lang yung kasimple. Isama mo ng kadyaming nyo daw na Diamond Star. Okay. Sino pa? Okay. So, ito tingnan muna natin. Ang unang policy natin ito is how do we consider that policy? Stars na bulok ang ating ang ating kwento. We will discuss about Sharon Cuneta. Si Sharon Cuneta, mas older na sa akin kasi nung sumikat nito ay high school ako. Tapos one of the songs that I loved during my high school graduation sa Coronadal National Comprehensive High School, yung kanta ni Sharon Cuneta na nagkakanta siya. High school life, oh my high school life, I remember kay saya. So, yan ang mga kanya. Ano naman si Kwak Marcos Jr., Unitae, kapag walang naibatong argumento ay puro ad hominem na lang. Ayun nga. Sinong Unitae? Wag ganang ang salita kasi Unitae, tol, you are trying to present yourself as someone who is decent and someone who has logic. But the use of the word Unitae is a fallacy. And that is a personal attack sa kanila, kung sino man sila. Pag may word kasi na tae, iba ang dating nun eh. Pag sinabi mo unity, okay, no problem with that. Tapos, sino ba yung sinasabi mo Diamond Star? Kadyaming niya na Diamond Star. Okay? So anyway, ito na, i-present muna natin ang si Sharon Cuneta. I-present natin someone who has advocated for Kiko, for Leni Robredo, tapos ang kanyang anak kay Kiko na siyang nagsalita pa, I will never allow another Ferdinand Marcos to rule the Philippines. Tapos, here comes bumaliktad. No? Yan ang konteksto nito, bumaliktad. So whatever it is, let us analyze a little bit. Mag-analyze ako. Tapos babasahin ko yung analysis ninyo. As si Maricel Plus sabi mo, basahin ko mga inyong analysis din. At if you want, pwede kayo, invite ko kung gusto umakyat sa stage, interviewin ko kayo. Kung okay lang sa inyo, I will link here may
yung link ko ba. Kung gusto niyo umakyat at sasama sa akin, join sa akin discussion, ito po. Yan po yung link. Pakicopy nyo lang at makit kayo, tatanggapin ko kung mag-usap tayo. Let us talk as human beings. Human beings who are decent. Kahit magtawag ka ng bobo, basta may basihan ng pagkatawag mo na bobo, okay lang po yun. Si Manang Bing Diboke, have a blessed Sunday also. Have a beautiful Sunday to all. And to that, I would rather want to sing a part of the what I call is never dying song or a legendary song that is entitled Beautiful Sunday. Sunday morning, I got on the track. Ta-da-da-da. Hey, 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 it's a beautiful day. This is my beautiful Sunday. This is my beautiful day. Yan naman, na-spoil natin kakanta-kanta tayo so as not to spoil our Sunday. Ngayon pa naman ng church day sa mga Kristiyano. Sa mga Muslims, hindi kayo ng church day. Ang church day ng Muslim is Friday. Tapos, I just don't know. I'm guessing kung sino may iglesia ni Kristo dito. Pakibanggit nga kung anong church din ng iglesia. Tingnan ko rito. I want to honor our religions. Ang alam ko, Hubis ito eh. Tapos ang Sabadista, Sabado. Ang binigay sa akin, anniversary eh. Oh, what day in a week? Do Iglesia ni Cristo members go to church? Kasi ang Muslim Friday. Tapos ang Sabadista Sabado. Thursday or Friday. So yan pala ang sa mga sa Iglesia ni Cristo. Tapos sa mga Muslims Friday. Tapos sa mga Sabadista Saturday. Tapos sa mga Katoliko at ibang Kristiyano Sunday. So okay. Maraming salamat na bago ko mag-umpisa, ibabatiin ko muna kayo. Vicente Barnedo, araw at gabi akong susubaybay sa iyo, mga vlogs. Dami ko natutunan. Salamat po. Si Roger Dakay, sa tanong vlogger, sir, ikaw ang nindot paminawon kay daghan ka makatunan. Salamat po. Gregory Babaran, kabubuhan po ba yung bumoto at sumuporta sa mga pro-China? Anong pro-China? Hindi po kabubuhan yan. Kung bumoto ka, just the same, kung gusto mo bumoto sa pro-US, walang problema. Bakit anong galit mo sa China? Dahil lang ni Ram? Okay, magkwento tayo sa sunod na vlog ko. Kung anong dahilan. Let us also respect their bakit sila gumawa ganon. Hindi mo inalam kung bakit sila ganon. Vicente Junior Barnido, good day, Engineer Toto Tirador, believe ako sa iyo. Hindi ka dilaw, hindi ka didiis sa tama at katotohanan ka lang. Pareho tayo, kalbo, at proud ako sa iyo. Salamat po, kapwa kalbo. Kapwa, kakalbs. Kakalbo ha. Bernard Magtibay. Tapos, so yan po, pag-usapan natin si Brin Maayong Udto from Coronadal. Brin, Maayong Udto. Si Maria Fema Duterte. Sige, Maayong Udto. Shout out kay Jomar. Pag-Baker, good morning po, Dr. Tirador. Ito ngayon ang tirahin natin. I will let you decide, pero mayroon akong opinion. Ang unang discuss natin si Sharon Cunita, tinawag siya na megastar. Tapos, of course, I will admit na nung bata pa ako, crush ko yan, kaya nasumikat yan eh. Diba? So, ngayon, ang mangyari, dali lang may sasagutin lang ako. May istorbo tayo, pero kailangan ko sagutin. Sandali lang. Sagutin ko lang. Chat mo na lang, nag-live ako.
Okay. So ngayon, tapos nung start of the campaign, ay talagang binanatan nila ng gusto si BBM. Pati yung anak niya kay Kiko Pangilinan, binanatan. Tapos here comes Sharon. Ngayon, babaliktad kay BBM nung pumunta si BBM sa concert niya. Bakit? Malaki bang ticket na binayaran ni BBM at sa kanilisa? May mga entourage pa sila. So lahat ng pumasok sa concert mo, may bayad. So was it because because the empty halls, wala nang manonood sa concert mo, laos ka na, at merong dumating si BBM, dala pa si Lisa. So that makes my impression of you. So kumbaga, fallacious naman, false naman ang argument mo para sabihin mo na sumusuporta ka ng kay BBM, tapos nung dati, bubabanat ka. Na sinasabi mo ngayon na mali yung choice ni BBM sa pagka-Vice President. Bakit? Ang fallacy mo doon, falsity mo doon is this. Paano magiging choice ni BBM? Si Kiko maka-dilaw o maka-pink. Yan ang another fallacy mo dyan. So, it appears to be, sa aking opinion lang igriga, ibang opinion ninyo, na itong here comes na makadilaw, presenting himself, si Kiko, through Sharon Cunita, as an alternative for BBM. Kasi iniisip nila, walang ibang tatakbo sa mga Marcos come 2028. Bakit hindi ba tatakbo si Aimee? Maalay mo, baka tatakbo pa si Aimee, Vice President ni Sara. Kasi namimili si Sara ngayon, sino Vice President niya. O kung si Marcoleta, o kung si Isko Moreno. Parang yan nakikita ko na kukunin na Vice President. Tapos si Kiko, he will never become Vice President of Sharon Cunita of Sara Duterte, considering na balimbing. So ibig sabihin yung word na balimbing ay common din sa mga Pilipino karamihan, sa mga politiko. Ang tawag niyan sa English, turncoatism. Turncoat. Hubarin mo yung damit mo na dati liberal ka, itapon mo. Tapos suot ka naman na bagong coat na ngayon ay nationalista. Parang ganun. Ganun ang turncoatism. So, tapos, here comes naman si feeling sikat pa rin. Ilaos na rin ito, si Vilma Santos. Star for all season. Akalain mo kung napakamatapobri. Babanatan ang lahat ng mga nag-criticize sa kanyang husband na si Ralph Ricto, kagaya ni Sharon Cunita, 2 beses din ito ng pakasal. Una, nagpakasal kay Ido Manzano. Sunod ngayon kay Ralph Ricto. Ito naman si Sharon Cunita, una nagpakasal kay Gabby Concepcion. Tapos, naanal ang kasal niya dahil pala, nauna pala kay Grace Ibuna, nakasal na pala si Gabby kay Grace Ibuna. Tapos, nabaliwala ang kasal niya kasi hindi pwedeng ikasal na 2 beses sa isang tao. At to think, ang ninong niya noon si Ferdinand Marcos Sr. Yan. Ang kasal nila ay ginawa doon sa Manila Cathedral sa may Intramuros, katabi ng COMELEC na opisina or Palacio del Gobernador. So yan po ang tamang pag-pronounce, Palacio del Gobernador. Pagkatapos ito naman po si Vilma Santos, ay nagkaroon siya ng anak kay Ido Manzano. So naanalang kasal nila. Pagkatapos pakasal siya kay Ralph Ricto, nagkaroon din sila ng anak. So ang naging mangyari dito, they ignored the norms of morality na dapat walang political dynasty. So nangyari, naging gobernador siya noon, congressman si Ralph Ricto. Inulit naman ngayon, umalis na sa pagkagobernador, naging congressman si Ralph Ricto, tinalaga si Ralph Ricto na finance secretary ni BBM at tumakbo siya ulit ng gobernador. Ang vice governor niya, nag-attempt talaga kayo, deliberate ang intention niyo na bumuo naman ang political dynasty. This time, gagawin mong vice gobernador si Lucky Manzano. Buti na lang tinalo sa ni yung gobernador dati. Mamaya, makabalik ang pangalan ko niyan sa akin. Herminihildo Mandanas. Okay.
Tapos buti na lang natalo. Tapos yung anak mo na si Ryan, anak mo kay Ralph Ricto, nanalo. Itong mga ginawa yung congressman na mga bata, hindi never heard. Hindi ko narinig. Maganda pa yung mga bata na si Libeste. Ang galing. Si Wonder Kid yan, anak ni Lauren Ligarda. Tapos, siyempre, aral ito sa Yale University sa Amerika. Umalis lang dahil nakakita ng negosyo sa solar business. Na ngayon, binabanatan siya sa solar power na dahil binabanatan niya si BBM. Tapos, mag-abroad na siya, tumigil ang birada. Tapos, nung sinabi na naman na ako nag-umpisa niya ng balita na may text message at pinakita, nagsunanumpa sa harap ni Libeste at may hawak sa Libeste na text message ni BBM kay Adrian Bersamin sa pagde-deliver ng 8 billion, ay nagalit na naman sila ulit. Lumabas naman ito si Sharon Puñeta Garen. Sa problema na, pa ako lang sabi ko na lang Puñeta, pero forgive me for saying that. Pero mali po ang ginagawa mo, Miss Sharon Garen. Nagpapagamit ka kay Bongbong Marcos. Bakit ngayon ka naman nagsasalita? Nung nabanggit na naman pangalan ni Libeste na siya pala may hawak ng hard evidence, pati video evidence laban kay BBM na kung saan ay dinitalye ni Adrian Bersamin kung paano ang kanyang pagiging bagman ni BBM. Pagkatapos niyan, dadako tayo dun sa yung tinira naman niya si Ekwan, kaibigan ni Sharon Cunita si Sara, ini-endorso pa niya. Parang kaibigan, iniyakap pa niya. Yung yakap Judas pala. Hindi halik Judas, hindi yakap Judas. Pagkatapos nun, binira si Sharon Cunita ng anak ni kapatid ni Sara na si Kitty Duterte. Pagkatapos naman, i-presenta natin itong isang ay mapagkunwaring abogado. Tinawag sarili na rockstar lawyer. What entitlement that you have, that you call yourself as entitled as rockstar lawyer, Attorney Carlo Ibanez? Bakit mas magaling pa ba sa akin? Pagdating sa batas? Pare-pareho lang. Lahat ng abogado, sabihin mo lang pare-pareho ka. Bakit? Kung mag-practice ka, may kaso ka, open books naman lahat. Hindi naman yan nagsasara ng libro. Kung may kaso ka na ginagawa para sa ilalaban sa korte, nagre-research ka sa lahat ng libro. Kaya do not call yourself as a lawyer above all other lawyers. Then you call yourself as rockstar lawyer. Define rockstar lawyer. Yan ba rockstar lawyer kasi magaling kang kumanta? I don't think so. Hindi ko naman narinig kumanta ka. So kaya i-present muna natin itong mga katarantaduhan ng mga Pilipino na mga Pilipinong mga popular o ano nagpumasok ng hangin sa ulo nila. Ito, pakinggan muna natin si Sharon Cunita noong araw na ayaw pa niya galit sa kay BBM. Ito. Kaya, let us para sa bayan. Isipin niyo po, kung ang iboboto niyo isipin niyo po, kung ang iboboto niyo po, sabihin na natin, si BBM. Okay? Na hindi ko iniwan si Bongbong noon pa. Pero iba kasi yung kaibigan, iba yung may mga anak ka, mulat ka na, at alam mo na ang kailangan mong ipaglaban para sa bayan mo. Okay? If you vote for him and he wins, we will have another Marcos sitting in the presidency on the 50th year anniversary of martial law, which his father decreed. Sige nga, magsalita ka pa. Mabuti na nga ang lugaw ni Ma'am Lenny kesa sa nakaw ng iba. Make sure sa May 9, do not give your future away! Do not allow our country to be laughed at again by the world! Do not allow another president who does not deserve to lead! On May 9, we will bring back decency Dami mo niloko Sharon na. To the presidency. We will vote for the
the strongest woman I know, Lenny Robredo! Yan So napakinggan nyo? Mr. Cesar Dinedo, ano mga pinagsasabi mo dyan? Puro palasyos naman mga pinagbabanggit mo. Akala ko matalino ka. Dati, pinapalo kita. Huwag mo na po ipalo, Cesar Dinedo. Kasi unang-una, ibig sabihin, hindi mo po naintindihan kung bakit ko ginagawa ito dahil sa pagtapak ng batas natin. Kahit kriminal si Sardinedo, may karapatan na respetuhin ang pag-aresto sa kanya, dapat may utos ng korte. Alam ko nagalit ka kasi kinakampihan ko si Duterte. Kinampihan ko si Duterte sapagkat po binaboy ang kanyang karapatan bilang akusado. Dapat dinala siya sa korte. Kinidnap na lamang siya. Inaresto na walang warrant of arrest sa Pilipinas at binalasubas ang ating konstitusyon na nagsasabi sa Section 1 na walang sinuman ang patayin o tanggalan ng buhay, arestuhin o tanggalan ng karayaan at kumpiskahin ang kayamanan kung hindi dadaan sa batas. Pag sinabi sa batas, batas ng Pilipinas yan, Cesar Dinedo. Hindi po yan batas ng ICC. At ang ICC ay hindi natin maaring tanggapin na batas sapagkat hindi na tayo kasapi ng ICC. Sa incorporation clause ng ating konstitusyon ay hindi siya na isasama sapagkat sa incorporation clause ang sakop lamang dyan ay ang mga international treaties, bilateral treaties na pinirmahan ng Pilipinas at kinumpirma ng ating Senado by means of 2/3 votes or 16 votes. So si Sardinedo, do you know that? Ngayon, ang matalino sa iyo ay yung bumabanat kay Duterte. Yan po matalino sa iyo. Ngayon, Cesar Dinedo, pinatay ang kapatid mo. Nakita mo yung taong pumatay. Gusto mo patayin. Tama ba yan? Pag anon mo, napatayin mo rin. So ngayon, hindi naiiba yan sa sitwasyon. Ang iniisip mo, pumapatay si Duterte. Tapos nung inaresto si Duterte na walang batas, okay lang sa iyo dahil pumatay naman siya. Ganun po ang thinking ng utak mo, Cesar Dinedo. Makakinig man ng kamag-anak mo, kaibigan mo, I don't care kasi yan naman ang katotohanan. Binabase ko lang po sa comment mo. Okay? Si Vlog, kung magaling ka, bakit ka na-disbar? Another fallacy naman. Walang connection pong pagka-disbar si Vlog kaysa galing ko. Ang galing ko man ang galing sa utak ko. Ang pagka-disbar ko, to tell you the truth, tinawag ng Supreme Court na mali ang ginawa ko sa pag-post sa Facebook ng isang reklamong plunder na ginawa ko. Nang dahil doon, sabi ng Supreme Court, dapat akong i-disbar. Okay? So, okay ka na ba? Tapos si Bobby Cortez, kabita, siyangag saging matching queen. Tapos si Doma Drisa, Soto humingi na sorry. Napilitan. Si Soto po, ang asawa ni Tito Soto ay si Helen Gamboa na kapatid ng nanay ni Sharon Cunita. So just look at the connection. So malalaman mo na. Si Greg Babara naman, may basya naman ako, may basya naman po ang pahayag ni Sharon batay sa aktual na nangyayari ngayon. Performance at, talaga makabibiim ka. Anong performance? Pagnanakaw? Pagnanakaw yung Greg, hindi mo pa kilalanin ang pagnanakaw niya? Grabe ng ebidensya. Sobra ka naman, Greg, kaya ikaw ang Pilipino na dapat, dapat mga Pilipino na gano'n ang utak. Pasensya ka na. Ano lang yan. Rhetorics ko lang yan. Wag mo iseryosohin yan. Siya po si Heidelby Bagay. Love. The Madresa. Good morning, Patrona. Dito ko noon sa iyo, Melbourne, may naalala ko Senador Soto. Hinaya niyang kasuotan ng kaharian ng Saudi Arabia. Pinalabas sa Itbulaga ay galit gobyerno ng Saudi. Mali talaga yan. Disrespect po yun sa kanilang, parang walang iba yan sa ginawa ni Tariela. Ang sa kay Soto naman, ginawa niyang kasuotan, no? Hinayaan niya kasuotan ng kaharian ng Saudi Arabia, pinalabas sa Itbulaga. Siyempre magagalit yung mga Royal Kingdom.
In the same manner, si J. Tariela, nilagyan niya ng sungay ang mukha ni Xi Jinping. Natural magagalit yun. Kasi below the belt ang mga tira eh. Yan ang mga taong below the belt ang mga tira. Kagaya kay sino to isa? Si si Sardinedo. Mga walang argumento yan ay mga bobo. Pag gumagamit na po kayo ng below the belt, ibig sabihin po, kulang ang utak ninyo. Hindi niyo mahabol ang tamang argumento. Tapos, tama si Pagaw Baker, if the price is right. Kaya nga, sabi ko kanina, laos na kasi si Sharon eh. Aminin mo na hindi. Laos na siya. Ako dati, nanonood pa ako lagi sa TV kapag nakita ko siya. Ngayon wala na eh. So, Arbiliaga Kusan, isa pala ito DDS. Ano kung DDS? Ano bang masama sa DDS? Ha? Sabihin ko sa iyo, tanungin kita, ano bang masama sa DDS? Wala na bang karapatan mabuhay ang DDS? Arbilo Gokusan, akala mo ikaw lang? Tumatanda na hindi nag-iisip kung sino ang tama. Bakit? Sino bang tama? Si Leni Robredo? Si BBM? Sabihin mo nga kung tama sila. Ano meron ka? Anong argumento pa? Ano ang katuwiran mo? Ilagay mo ang justification mo. Bakit hindi tama yung aking na alam ko na binababoy ang kanyang karapatan? Maraming pinatay? Asan ang ebidensya mo na maraming pinatay siya? Sino bang pumatay? Di ba mga pulis? Grabe ka kung magsalita. Tapos, ano ang adik-adik din para patayin ng tauhan? So, ibig sabihin, may kamag-anak ka na adik na pinatay? Ganun ba? Arbiliaga Kaukusan? Si Lourdes, Mercado. Nako, Lenny, ka-group ni Juma Season yan. Tapos si Marlon Reyes, matagal na bulok yan, ibalot mo ako sa baluta. Jomari, ganyan ang loyalista, bulag sa katotohanan. Hedel B. Baggy, Helen Baguio po ako, nasa FB page ako. Ganun ba? Si Helen Baguio, si Hedel B. pala kayo. Tapos si Gregorio Babaran, ang binabanggit ko po ay ang performance ni Okik at Lustay. Wala naman performance, talo nga sa debate si Kiko. Greg, talo sa debate. Si Lustay, ang naman, tawag mo lang Lustay, pero wala kang ebidensya na nagnakaw yung babae. Mayroon akong kagaya sa akin, naniniwala ako na may kinuha yan. Pero ang problema, iba yung paniniwala, Greg. Iba yung ebidensya sa ngayon. Hindi sapat kagaya sa mali-malita na ebidensya laban kay Bongbong Marcos. Bakit hindi nagsasalita si Kiko? Sige nga, bakit hindi nagsalita si Sharon sa mga mali-malita? Sige nga. So, na wrong choice sa comment ni Sharon? Anong ikatwiran mo wrong choice? Bahala na kung wrong choice. Isa lang, ang dating po sa akin yan is nagsisip-sip si Sharon. Ganun lang po yun. Okay? Noelik Clemente, sige ka pa naman, panlait ka sing bubunik tingin uli sa sarili mo. Tinitingnan sa sarili ko, kalbo ako. Gwapo naman. Ikaw, Noelik Clemente, ano bang itsura mo? Romel Babigson, naimbangal daw. Tirador, Dr. Engineer Toto, Ben Marverte, freedom of speech yung sinasabi ni Sharon. Alam mo, respeto ko yun as freedom of speech, but you cannot escape yourself from being criticized just because of your freedom of speech. Kung speech mo mali-mali logic, titirahin ka rin, ba? May freedom of speech din ako. Kuha mo, Ben Marverte. Kaya nga, napansin ko, mag-aral ka ng maayos na. Ilang taong ka na ba? Mas matanda pa ako sa iyo, mas matanda ka sa akin. Dapat sana marami kang alam, nagmamayabang ka pa na kaliwat ni ibig sabihin kaliwat, tagapagmana. Kaliwat ni Gregorio del Pilar. Si Lodo Michel, ayaw namin si Tuta Soto na tiyo ni Sharon Kunitan, nakamakamarkos yan kahit mali tinutubid nila. So Sir Toto, sad to hear yung mga ad hominem sa iyo na mga anti-Duterte at bashers mo na walang argument. Minsan kaya ayaw namin mag-comment kasi nakakainis na kapag sabayan sa comment section kahit ibang vloggers. Okay lang po, walang problema yan. Pero kailangan I feel the urge just to defend sa lahing kalbo. Lahing mga pangit. Mga pangit ka kami, may karapatan naman kami siguro mabuhay. Ganun lang simple. Bakit ipaliwanag ni Balot Queen kung bakit mali na si Sara ang BP ni Bibi? Rose Flores Mayer, Duterte is pampangulo ng Pilipinas, mga pulis ang pumatay, ubos ang taas,
Digong, kanya'y ayon, kulong. Kaya ibig sabihin, sa totoo lang, naniwala ako na si Digong may kasalanan dyan. But then, it's one thing kung naniniwala ka. It's another thing na respetuhin mo karapatan ng isang kriminal. Ulitin ko lang, kahit rapist pa yan, ang hinuli ng pulis, nakikita ng tatay ng ni-rape, papatayin, may karapatan bang tatay ng ni-rape na pumatay? Ganun lang yan. So may karapatan bang pulis mag-aresto sa taong tinuturo na ng rape dahil sa tinuturo siya? May karapatan bang pulis manghuli kung walang warrant of arrest at hindi niya nakita yung actual na pagre-rape? Kasi sa batas po ng Pilipinas, let me be clear, and I'll say this with stress. In Article 3, Section 2 of the Constitution of the Philippines, the highest law of our country, it says about unreasonable search and seizure over houses, papers, and effects shall be inviolable. No warrant of arrest or search warrant shall issue, except upon provable cause to be determined personally by the judge. Upon examination under oath, the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place and things to be searched. Things and persons to be seized. Ganun po yun. So, ibig sabihin, kahit sino man sa atin pwedeng arestuhin basta may warrant of arrest. In the case of Duterte, wala pong warrant of arrest. Anong binasa nila? Warrant of arrest galing sa ICC? Hindi po natin makonsider na warrant of arrest. Dahil hindi naman proseso ng Pilipinas na batas ng Pilipinas ang ginamit, kundi proseso ng batas ng ICC. And the laws of the ICC can never be considered as laws of our country. Kaya hindi siya papasa. Yes. Filipino is cancel. Filipino. It's cancel. Cancel? What is cancel? Cancel. Cancel? Yes, delete Shopee ito. Delete siya pinto. Filipino. American English kasi yung pamangking ang apo ko eh. So anyway, that is my point. Rose, sino to? Sino sabi? Pampagulo. Sabi ni Rose Flores Mayer. Duterte's pampagulo ng Pilipinas. Mga pulis ang pumatay. Utos ng taas. Okay lang, irespeto ko lang paniniwala mo. Pero paniniwala, opinion mo yun. I respect your opinion. But then, let me just make a counter opinion. That your belief is one, but it does not equate into evidence. Evidence is one thing and allegations are another thing. You cannot imprison a person. You cannot arrest a person just because of an allegation. But under our laws, as I said it later, there must be a warrant of arrest issued by the local court based on the process of the law of the Philippines, not the law of ICC, wherein we are no longer a member. If the Philippines is no longer a member or no longer a party to the Rome Statute, then that Rome Statute has no right, no legal right to be respected as part of the matters to be respected under the doctrine of incorporation clause sa ating konstitusyon. Ang problema nito is, it's so, mag-explain lang ako. Kasi unang-una, hindi niyo naman alam ang batas. Kaya kung magsalita ito si Rose Flores de Mayo, Bayer, magsalita kung ganun-ganun ka lang. Unang ibig sabihin po, nirespeto ko lang kababa ng inyong, naabot ng inyong, naarok ng inyong isip. So listen to me. These are the laws. Itong batas na aking sinasabi. Mag-opinion kayo base sa batas. So ngayon, having said so, na hindi mo pwede arestuhin ang tao na walang warrant of arrest, tama ba ang pag-aresto nila kay Duterte? Maaring sabihin nila ng mga sinasabi nila ng mga
expert kuno na inaresto siya sa ilalim ng Article 7, Section 17 ng Republic Act 9851. Is it justifiable? Hindi po. Ano bang binabanggit sa Section 17? It is a jurisdiction over the crime of, number 1, crimes against humanity. Number 2, war crimes. Number 3, genocide. The Philippines can, or any court in the Philippines can acquire jurisdiction over these cases committed, number 1, in the Philippines. Number 2, committed by Filipinos anywhere. Number 3, committed by any nationality against the Filipinos. Even if committed somewhere else outside the Philippines. Yun ang jurisdiction. Next, it speaks about the Philippines may option ng Philippines, may not investigate into the case if there is already that other country or an international body that already investigates or is investigating or has investigated and is already running the trial or has convicted the person. So the Philippines, may option ng Pilipinas na hindi na imbestigahan. Kung nag-umpisa na, ang option lang yan, but the Philippines can assert, in this case sa ICC, the Philippines can assert, they can start investigation right here in the Philippines. Kasuhan nila ng crime against humanity si Duterte dito. Ganun lang kasimple. Anyway, hindi pa naman siya nabasahan ng kaso. Pwede na i-assert dito. Kasi maging double jeopardy lamang kung nabasahan na si Duterte ng kaso. Hindi pa kasi nabasahan kasi i-confirm pa lang kung may kaso o wala. Ngayong February 23 and 24, and then rest day, and then February 26 and 27. So, that's it. So, ngayon, having known that, let us respect the rights of the accused. That is clearly stated in Section 14, Article 3 of the Constitution. Number 1 right is, no person shall be held to answer for a criminal offense without respecting the due process of law. Very, very, very clear yan sa Section 14, Paragraph 1. And having known that, at dapat alam ni Tory yan, alam ni Boying Remulla yan, alam ni John Vic Remulla yan, alam ni Gibo Teodoro, alam ni Eduardo Anyo, alam ni BBM na mastermind, at alam ni Marcos Lacanilaw, at alam ni Nicolas Torre na pulis, at alam ni Romel Marbil na merong tinatawag na Section 14, Paragraph 1, Article 3 of the Constitution that says no person shall be held to answer for a crime or for an offense without due process of law. At saka alam naman nila ibig sabihin ng due process of law. It means due process of law sa Pilipinas. And because ICC is no longer having a jurisdiction over the Philippines kasi hindi na nga member, so hindi natin makonsider as due process of law ang ginawa ng process ng ICC. It must be done in our courts. Okay? Siguro so much discussion about that. At least naintindihan nyo na siguro. Kaya with that, I'm making myself clear. I am in favor of Duterte because his rights as the accused was blatantly violated. Not only blatantly violated, but those rights are the supreme rights of any individual. Because these rights are found no less in the Constitution itself. Pagkatapos, yung right ng ating korte, under Section 1, Article 8 of the Constitution, it says that judicial power is exclusively lodged in the Supreme Court and in all other courts that may be created by law. So, yan. Ibig sabihin, pwede mong harang mo sa mukha ni BBM, ni mga Remulla, at saka ni Nicolas Torre. Pwede bang arestuhin si Duterte? Yan ang talong. Knowing na walang arrest warrant nilagay sa local court.
Yan ang tanong. Tapos sasabihin ni Duterte ko, hindi ako lawyer eh. Sabihin naman ni Boying Rimulya, lawyer ako pero hindi ko kabisado eh. So, ibig sabihin, pag gano'n ang sitwasyon na hindi maintindihan ng lahat, yan na po ang sakop ng zone ng judicial function, judicial issue. Ibig sabihin ng issue, hindi mo makikita ang sagot sa mukha pa lang. Kailangan mo lumalim. Kailangan pag-aralan. That is the definition of a judicial issue. Now, once it is a judicial issue, it is very clear in our Constitution, Article 8, Paragraph 1, Section 1, that says that judicial power to resolve these judicial issues are lodged exclusively in the Supreme Court and in all other courts that may be created by law. So dapat, ang ginawa nila, sinangguni, dinala muna nila si Duterte sa pinakamalapit na korte sa Pasay RTC. At doon sila magtanong sa judge. Magsampa sila ng petition sa judge. Hulihin namin siya on the basis of the arrest warrant issued by the ICC. Hayaan mong local judge na magdesisyon. Hindi nyo ginawa eh. So that makes you in bad faith. Ibig sabihin, nagmamadali kayo. Ibig sabihin, isa lang ang target niyo. Because you were of the thought, may isipan kayo na kapag dinala na si Duterte sa dihig, ay mananalo na kayo sa eleksyon, mga alyansa. Tapos, come to think of it, March 24, 2025, naghatid ng 8 billion kay Adrian Bersamin. At nag-text si Adrian Bersamin kay BBM, Sir, andito na po. Okay, good. We good. V good. V as in victory, tapos good. Yan ang sagot. Very good, ibig sabihin. Yun pala, ginamit ba yun? Yung 2 billion na 8 billion na yun, doon kinuha, pinambayad sa ICC para lamang arestuhin si Duterte. At remember, in-apply ninyo ang arrest motion to arrest Duterte noong February 10 lang, 2025. May issue ako dyan. Kung talagang may ebidensya kayo laban kay Duterte, why it took you only February 10, 2025 to apply for a warrant of arrest? May issue ko dyan. Tapos ang haba-haba na ng investigasyon ninyo. You started the examination. The issue about Duterte was started on February 8, 2018. Nagdeklara si Fatou Bensouda na mag-undergo na kami ng preliminary examination. So, ano nangyari? March 16, 2018, nagsampa ang gobyerno ni Duterte ng withdrawal from membership in the Rome Statute. Under the Rome Statute, sa Article 1 to 7, there is 1 year within which that withdrawal will become effective. O di kaya sabihin natin, shall become effective. So 1 year from March 16, 2018. Ibig sabihin, alam na dapat ni Fatou Bensouda na may hinahabol siyang deadline. Ang last day to file niya a case against Duterte by means of applying for authority to investigate into the case of the Philippines ay only until March 16, 2019. Pero wala siyang ginawa. Anong ginawa niya? Hinintay pa noong May 24, 2021 saka mag-apply ng authority, humingi ng authority to investigate or mag-file ng kaso base sa lahat ng mga akusado sa Pilipinas. May 24, 2021 is more than 2 years already if we will measure it from March 17, 2019. Wala na pong hindi na member ng Pilipinas for more than 2 years. Bakit inabot 2 years? Ibig sabihin po, wala silang ebidensya nakita na para magpapatunay na si Duterte ang nag-utos ng lahat ng patay dito. Yan po ang aking ebidensya na wala silang ebidensya. Otherwise, maaga pa yan kung talagang may ebidensya sila. Ganon po sa investigasyon. No, I think
Okay. So with that, it is my second evidence. Bad here. Okay. It is my second evidence na wala silang ebidensya laban kay Duterte. At malalaman pa lang natin kung talaga may ebidensya pagkatapos ito confirmation hearing. But as of now, I am here seeing and saying without fear of contradiction that there is no complete evidence against Duterte for the purpose of trying him. Iba pa yung ebidensya na for the purpose of convicting him. Proof beyond reasonable doubt naman yun. So, why did it take more than 2 years? Or more than 18 and 21, that is 19, 20, 21, 3 years. More than 3 years bago makapag-file ng kaso laban kay Duterte. Bakit? Isa lang ang rason dyan. Wala kayong ebidensya. Kasi kung talagang may ebidensya, hindi po yan tatagal. Makakakita kayo ng ebidensya. Inantay nyo pa, October 2020, ay nagpakita si Las Cañas doon sa inyo, Domestigo, October 2020. So, ibig sabihin, talagang until Las Cañas came, ang meron lang sa inyong ebidensya ay yung testimonya ni Bato-Bato. So, you relied completely on Las Cañas and Bato-Bato. Pero bakit po? Ang tanong ko, bakit lumampas kayo 3 taon bago kayo maghingi ng authority to investigate? It is only my evidence na talagang wala. Kasi kung ikaw pulis, pag mag-gather ka ng evidence, pag meron, madali lang yan makukuha. Wala namang naitatago Di ba? Tapos kung may authority to investigate ka na, May 24, 2021, inaprubahan ng ICC Pre-Trial Chamber, September 15, 2021. So ngayon, Prander, bilang na naman tayo, wala pa rin kasong sinampa laban kay Duterte. 2021, 2022, 2022, humingi ng deferment si Menardo Guevara as the Solicitor General of BBM. So, na-stop muna 1 year. After 1 year, nag-report si Menardo Guevara, 61 cases lamang na investigate out of the claimed 30,000 kuno. So sabi ng ICC, hindi sapat yan. Ibig sabihin po, hindi interesado si BBM na imbestigahan ang kaso. At because of that, nagdeklara ang pre-trial chamber. Kami nang hahawak ng kaso. So, tingnan mo, 2023, nagpalabas ng utos ang ICC pre-trial chamber, inapila nila sa Appeals Chamber at naglabas noong July 2023 ng desisyon ang Appeals Chamber ng ICC. At dalawa doon, 5 judges yan. Dalawa sa judge there si Judge Perin D. Britsambaw at saka si Judge Kutsa Lordki Panidsi. Sa 5 judge, ang 3 nag-utos na, sige, proceed yung investigation. Ang 2 nagsasabi, no, you cannot proceed because ICC no longer has jurisdiction over the Philippines in view of the fact that the filing of the request for investigation or the filing of the case was made only on May 24, 2021, when the Philippines was no longer a member of the ICC. Their argument is based on the law itself. And the law of Rome Statute says in Article 12, Paragraph 2, and Article 13, Paragraph C, that a case can only be filed against any person if that person is a citizen of the country that is a member of the ICC. Bakit?
Kasi po, lahat ng jurisdiction pag international na usapin, based on consent of each state. Sa awayan sa teritoryo, based on consent of each state. Kaya kung batas lamang natin ang nagsasabi na atin ang Kalayaan Island, atin ang yung Kalayaan Island ay hindi natin maipuwersa yan. Claim lang natin yan. May rights lang tayo. But we cannot say that it is ours. It must be having consent from Vietnam, consent from China, consent from Taiwan, consent from Malaysia, consent from Indonesia, consent from Brunei. Yun po yung mga bansa na nag-agaw-agaw sa Spratlys Island. Kaya hindi mo pwede kahit may batas tayo, kaya mali-mali ang dinideliver na opinion ni Antonio Carpio. At saka si Attorney Batumbakal, wala ka talagang kwentang abogado ka. At sino pa iba? Si Kiko Pangilinan. Sino pa? Kaya tama lang po si Marcolita na wala tayong karapatan mag-claim na atin yan sapagkat wala pang consent ang ibang bansa. That could only be ours kung payag ng ibang bansa. At kailangan mayroong detalyado na boundary. Ang Kalayaan ay nasa labas ng exclusive economic zone na 200 nautical miles from the nearest baseline from Palawan. Ang Kalayaan Island ay 277 nautical miles away. Oh, nakapunta tuloy tayo sa Kalayaan. So, yan lang po sinasabi ko na when the filing of the case against Duterte was occurred at the time when the Philippines was no longer a member of the ICC, it is having no value. It has no jurisdiction. Okay, Greg, napahaba tuloy yung discussion ko. Ibig sa kay Sharon ko dito lang ako. Nevertheless, yung ginagamit nila na pangkontra, nila ni Attorney Conti, nag-declare naman ng preliminary examination ng February 8, 2018. No, it is not. Preliminary examination is not a law of the ICC. Only a law can grant jurisdiction. And we talk about jurisdiction over the Philippines. And only consent from the Philippines can grant you that jurisdiction aside from the law itself kung meron kayong batas na pinapayagan ng Pilipinas. Wala eh. So you can never acquire jurisdiction over Duterte. Ganun lang po ang aking argumento. Let's talk to that. Let's go to yung anak naman ni Sharon Cunita kay Kiko. Let us see kung ano naman. Tingnan natin mga kara ng mga ito. Akala mo sila lang magaling eh. Kung mga sikat kayo. Kami mga maralita, wala na kaming galing. Wala kaming boses dahil anak mahirap kami. Pero that is not a license for you to say that you are good and you are right. O yan, ang anak ni Kiko at saka ni Sharon. Ano sabi niya? I am not going to have a president be named Ferdinand Marcos again. Ever. Yabang na magsalita, no? Kala mo, makabayan. Pero nangyayari, si tatay mo hindi man lang kinikriticize si BBM sa kanyang mga pagnanakaw sa pera sa Pilipinas. So, is that statement valid? I will not say it is invalid. But I'm only reminding Frankie, your father speaks another thing. Kaya dapat your statement here and the statement of your father comparing or putting aside with each other brings out shame to the Kiko Pangilinan family. Yan lang po masasabi ko dyan. Next. Nagsalita na to. Si Sharon Cunita na ayaw. So, titingnan naman natin ngayon ang pagsisip-sip ni Ate Shawi kay BBM. Which is totally 180 degrees turnaround. Hindi 360 180 degrees turnaround. Nawala na, tagalan tuloy tayo. 1 hour na. Okay. Mr. President, Madam First Lady, it is the first time I am going to sing for you in many, many, many years. I just want to say, Mr. President,
You have been elected by the people. You are the president of all of us. And I just pray that some people would leave you alone to do your job. Because if the president does his job well, it will benefit every single Filipino and the whole country. We're tired of being made a laughing stock. So, Mr. President, I'd like to believe I speak for everybody here tonight, but my support you certainly have. And there's something I do not like about your presidency. There's something I do not like about you being Mr. President and Madam being Madam First Lady. I think it's the fact that I miss years ago just texting to say, "Wow, at least I'm descent ni Ilocos Bagnet." You never fail to do that. Mr. President, this is for you. Madam First Lady, this is for you, especially the first song. This is what you requested for. I'm happy to be here, sir. And sir, I have only one vice president and my date tonight. Mali your choice, no? Sorry, okay, let's move on. Basta, Mr. President, you have my support. I will pray for you. I will pray for the country. I will pray that before we all judge you, that you are allowed to do your job for all of us. And we pray for good health, peace of mind from all the fake news, all the disinformation. May God be with you every single day, Mr. President and Madam First Lady. Naging Vice President kasi Madam First Lady. No, but that's my Vice President, my day. Just reiterate. Anyway, ma'am, I hope you like this. Kita mo? What does that it mean? Sip-sip. Wala nang iba. Sip-sip. Kasip-sipan. Okay? So, ngayon, let's go to, malapit na isang oras. Let's go to, let's go to what Kitty Duterte has said about Sharon Cuneta. Yan. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction ito. For your information, hindi ginusto ng ate ko na makatandem yung pangulo nyo nung eleksyon. Kung di lang siya pinilit ng Marcos family, ayaw ng tatay ko sa PBBM mo noon pa. Nag-warning na nga si Dada, di ba? And for your information, Madam Artista, kung wala ate ko noon, walang Marcos na presidente ngayon, tumanda kang walang ano yun, tatadaan, pinagtatandaan. Totoo naman. Ano ba pinagsasabi mo? O tinawag ka tuloy na Sharon Cubeta? Huwag naman, pangit naman. Ayoko naman yun. Sharon Cuneta. Call her by the name. Okay? So ito naman, let's talk about ang reaction naman ni si Sara naman. Una, baliktad ni Sharon. Una, pinopromote si BBM, I love you BBM pa. Ngayon, pagkatapos, iba na. To be fair to you. Tingnan nyo, let you be the judge kung anong ibig nyo sabihin dito. Ang kakaiba, si Sharon, alam niya na masamang tao si BBM. Tapos hinahalikan niya na ngayon. Si Sara naman, noon hindi niya alam na, opinion ko lang yan ha, hindi niya alam na masamang tao si BBM, ngayon kinukontra niya na. Tingnan natin ang
ginawa ni Sara noong araw at saka ngayon. Tingnan natin. Magnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. I love you, BBM. Patayin mo si BBM. Yan Ang na. dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. I love you, BBM. Patayin mo si BBM. Si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Ang dapat maging presidente, mababait. Okay. Ayan na yan ha. At least pinusin ko pa. Kasabihin nyo, hindi ako patas. Titingnan naman natin ngayon si Star for All Seasons. Ano naman ito? Hindi siya sasabihin na ang kanya, sabi yung pag mapakpakumbaba, ano siya? Yung matapobre, pagka matapobre. Akala mo naman na gano'n doon sila, nasa taas sila, kaya siya sinusungkit. So, yan ang mga sinasabi niya. Saan ba yung ano ni matapobre? Ito naman naalala niyo, di ba? That's not too long ago. Nagbanggit sa matapobre siya na dahil nasa taas sila, ay binabato sila, dinaraplikto. At dinidiin niya yung mga iba ay nasa baba. Ito naman ang binanggit niya ngayon. Ang binanggit niya po ngayon ay ito sabi niya, I am not happy, I am no saint, but I definitely am not the devil. Inaamin mo lang na hindi ka saint, ibig sabihin nagnakaw ka rin. Pero kinaklasify mo sa sarili pang pang-depensa, defense mechanism mo, sabihin mo, I am not the devil. Yan ang mga fallacy. Dapat pinakita mo, resibo mo lahat. Pinakita mo bank account mo na wala kang dinakaw. Disappointment over the corruption issues haunting the country. Pakinggan natin si Mr. Stars for All Season. Tingnan natin kung makakagusto kayo sa kanya. Siyempre, I am not happy because at the end of the day, hindi sila ang namomroblema. Pilipino ang namomroblema. Yes. Hindi kami na problema. Kami na problema. Ikaw hindi na problema kasi marami kang pera. Hindi ako, I don't want to be, I am not being self-righteous. I am not If you will not call yourself as not if you call yourself as not self-righteous, bibig sabihin, hindi ka righteous. You must proclaim to the whole world na righteous ka at wala kang ninakaw. saying I am a saint. No. Or are being saint. Ako, tama, ako the best. Of course not. Oh, of course not. Inamin mo na hindi ka magnanakaw ka rin. But the thing is, I am no saint. But definitely, I'm not a devil. Walang kwenta yan. O, tingnan mo naman ngayon ito. Ito, nagtumakbo pa kayo pang promotor ng political dynasty. Tumakbo kayo, ikaw, anak mo, vice governor, tapos isang anak mo, tumatakbo ng pagka-congressman sa pwesto ng asawa mo. Ayan, tingnan mo. So, how can we now see our country? Kinakapitalize din yung inyong popularidad. Wala kayong pinag-iba sa mga tulpo, mga estrada, mga bilyar, mga kaitan. Wala kayong pinag-iba sa mga Zamora sa San Juan. Wala rin kayong pinag-iba. Sino pa? Ang dami-dami. Mga Marcos sa Ilocos. Marcos ng gobernador. Marcos pa rin ang vice-gobernador. Marcos ang congressman sa 1st District. Marcos ang congressman sa 2nd District. Inyo na lahat. Wala. Paano naman ang ibang Ilocano? Wala namang karapatan ng ibang Ilocano. Magagalit nito si Kwan. Si Kabsat Rodi Pareñas. O ngayon, in closing, ay ipapakita ko naman sa initong another self-righteous ko, no? Nakiklaim na siya ay magaling na abogado. Tingnan mo, pakinggan natin si Attorney Carlo Ibanez. Let's say, palakpakan natin siya. Kasi, rockstar lawyer. What make you a rockstar? Tingnan, can you debate with me? Let us debate. Ito, pakinggan mo yung kanyang argumento ng mga mababang uri ng mga abogado. Ang kumampi sa dayuhan, Yan. isipin mo to.
Bago dumating ang mga Duterte sa buhay mo, hindi ba't malinaw naman sa'yo kung ano ang tama at mali? Sino ba tinatanong mo? Ha? Pag tinanong mo yun sa mga criminals, na mga politiko, hindi ganun isasagot nila na tama, mali o anong mali, anong tama. Hindi nila sabihin sa'yo kung anong alam nila. Masyado kang nagpresumptuous ang tawag sa'yo. Asan ang facts mo? You are a lawyer, you must depend on the facts. You must establish that it is really a fact that many are believing what is correct and what is not correct. And if you say what is correct, you are dwelling into the province of opinions. And opinions can never be false. No such thing as idea that is false. Pakinggan natin itong kupal na abogado to. Di ba dati, alam mo namang mali ang pumatay ng tao. Sino pa naman nagsasabi na hindi mali? Alam mo din na mali ang mambastos ng babae. Ay, sino man nagsasabi na hindi? Ikaw, nambabastos ka ba? Hindi, kaya may kinakaso na acts of lascivious business. May nang-rape? May kung ano pa. Anong klaseng pambabastos yung ginawa ni Duterte? Ikaw ba hindi nambabastos? Di ba napakaraming nambabastos? Single out mo si Duterte. Mali ang bastusin ng Diyos. Oh, mali bang bastusin ng Diyos? Ano naman ang tawag mo sa ibang mga preacher na nagsasabi walang Diyos? You have no right to insist na may Diyos. Kasi mayroong mga atheist. Purposely, kahit ako naniniwala ko sa Diyos, wala tayong karapatan na awayin ang ibang tao na hindi naniniwala sa Diyos. Mali ang lumabag sa batas. Mali Oh, alam mo ba anong nilabag na batas? Babalik ka na naman sa pagpatay. Batas yun. Ano bang ibang batas na nilabag? ang magbanta ng kamatayan sa ibang tao. Oh, mali ang magbanta ng kamatayan sa ibang tao. Ano bang sinasabing mong banta? Yung kay Sarah? Hindi banta yun, iho. There is no such thing as the crime of plotting to kill. Walang krimen na ganun. At may kondisyon yun. Kung papatayin siya, gago ka. Abogadong klase, o pasensya na nagbalita o nagsalita ko ng gago. Mali ang kumampi sa dayuhan laban sa sarili. Oh, mali ang kumampi sa dayuhan. Anong sitwasyon? Para kang si Quezon. I'd rather want a country run like hell by a Filipino than a country run by like an angel by the foreigners. Anong kwalifikasyon mo? Laban sa sariling bayan. Ano bang laban na meron? May issue yan. We have to respect also others. Bakit? Amerika lang ang lagi tama? Sampal kita, kalbo ka rin kagaya ko, malapit na maubos ang buhok mo. Sariling bayan. Alam ko na dati obvious sa'yo yan. Pero ano ang nangyari nung dumating si Duterte sa buhay mo? Oh, bakit si Duterte ang ibibigyan mong ano? Marami ng kriminal, wala pa si Duterte. Ilan bang pinatay ni Aguinaldo? Ha? Ilan bang pinatay ni Marcos? Na senior? Kagago ka. Mali-mali mga kawan mo. Pasensya ng salita ko, kagago. Bobo ka talaga. Mali ng facts mo. Abogado ka, hindi ganun mag-argumento ang abogado. Unti-unti mong ginajustify sa sarili mo na ang mali pwede maging tama. Walang justification mali, tama. Ang mali na hindi mo pinaglalaban na mali ay yung pag-aresto kay Duterte na walang order ng court natin. So ano yan? Bakit di mo pinaglalaban yan? Sige nga. Gusto mo mag-debate tayo? Set record. Kahit saan. Lalabanan kita. Nagkwento, dami tuloy mga gagong Pilipino dahil sa mga kagaya mo eh. O, hanggang dyan na lang muna. Pasensya na. Nagagalit ako sa mga ugok. Stone, kung hindi dahil kay Sarah, hindi yan binuto ng mga adiktos, ng mga Marcos. Adik naman talaga si BBM eh. Ano pa sabihin mo, Ben Marwerte? Sabihin mo na hindi adik? Sige, opinion mo lang yan, Greg. Sabi mo, tingin mo, mali ako. Sino pa si Andrea Gueco, mayap agad panapon. Tapos sino pa? Si Alan Felix, ang mali at kahiyan yung mga tumatanggap ng kwartang galing sa buwis ng tao tapos tamad at timawa. Tapos magtutrol pa gamit ang bayad. Gamit ang bayad ng mga ginagobyerno, magtutrol pa.
Tapos si J. Jaime Regala, adik si BBM, Gregorio Babaran. Si Digong, hindi po siya adik, Greg. Alam mo bakit? Kung adik si Digong, 10 maglalabing 1 buwan na siya sa loob ng kulungan, Greg. Ang adik ay hindi mabubuhay ng walang gamit. Bakit nabuhay siya hanggang ngayon? Hindi naman makapasok ang droga sa loob ng kulungan. Abid Marwerte, anong klase kang logic meron ka? Ha? Anong logic? Anong ebidensya mo na adik si Kwan? Si Digong? Ay, wag ka na magbiro-biro. Depensan mo yung sinabi mo. Dennis Causing, Bergie Piquero, dami ng bangag sa gobyernong ito. Follow the leader, adik. Kung adik ang leader, di adik ng tauhan. Ano bang sinasabi mo? Walang ibang dito tayo sa taas. Shanice, sama mo na ang kajaming niya doon na si Demon Star, si Maricel Soriano. Addict din yan eh. Tapos, Mambing Diboke, Manang Bing, si Bernard Magtibay, Vicente Junior Barnido, good day. Tapos, sino pa? Si Bog Saddam, shout na nga ako eh. Manepe Duterte. Okay, Brin, si Pagaw Baker. Tapos, mga ipokrito ang tawag. Tama. That's the correct term. Kabubuhan pa bang bumuto sa mga mamatay tao? Bakit? Sino bang hindi mamatay tao na hindi mo binuto? Tanungin mo ang sarili mo. Ba't binuto mong kawatan? Mas okay pa sa yung kawatan ibubuto. Mamili ako sa kamamatay tao at sa kakawatan, may mimili lang ako sa mamatay tao. Roger Dakay, Sir, dili tanan Muslim nga pareha og rest day kay ang Malaysia og Turkmenistan Sunday ang rest day nila. Ang sa Saudi, Algeria, UAE Friday rest day. Okay. Good to educate me. Tapos Hedelby Bagi, blessed and beautiful Sunday. Dom Madrisa, good morning po, attorney. Dito ko noon sa iyo, Melbourne. May naalala ako, Senador Soto, hinayaan niya kasuotan ng kaharian ng Saudi. Okay, Hidelby Bagi, tapos si Greg Babaran. Greg, may basihan na naman po ang pahayag ni Sar. Walang basihan. Doon madiri sa Soto, bigyan na sorry. Tapos si Sardinedo, isa itong sira ulo. Tawag ko si sira ulo na lang. Hindi na lang bobo. Si Vlog, kung magaling ka, bakit ka nandito? Palasi naman yan. Baby Cartus Cubita, saging matching queen. Tapos Pagaw Baker, if the price is right, yan pala. Tama ang presyo. At please, tulungan niyo ko talaga ako kung may sobra kayo. Ayan po yung GCash number ko sa baba. Ayan po, si James Kevin Cassion. Okay, Gregorio, inamin pala ni Digong na adik siya. Di dapat sinamahan agad. Salamat po.